Ngayon, i-update ko po kayo kung ano na nangyari doon sa PWD na Krillings. Muli isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. So update lang po ako sa ating mga krillings dito sa aking nursery pond. Ayan. So ngayon tatanggalin ko yung tatanggalin natin yung mga malalaki na rito para mailagay naman natin. Ito yung tawag dito, pinagpag natin kahapon. So magdamag na sila dito sa isang maliit na container na to. Pero meron tayong inilagay na tawag dyan na aerator. So kung makikita natin, mula nung ipagpag natin yung ay nakaano na po, magdamag na. Pero ayan kumpul-kumpul pa rin sila, hindi pa rin sila naghihiwa-hiwalay. Kasi nga, maliit na container pa lang po yung ating pinaglagyan. So, ililipat ko na siya dito, pero ang nagbalak ako, natanggalin yung mga mas malalaki. At ito na ngayon. And then, hindi po talaga yan ang ating topic. Ang topic natin ngayon ay, naalala po ninyo kung sino po ang nakapanood noong aking video na PWD na crayfish, na krillings. Ngayon, i-update ko po kayo kung ano na nangyari doon sa PWD na krillings. So, ngayon, update tayo kay PWD na krillings. So ito na po yon, no? Kasi dito sa aming nursery, wala po talagang malalaki rito na inilalagay maliban nga doon sa PWD natin, yung wala nang mga paa. Ilawin daw. Tingnan ko yung at nung akin na pong tatanggalin, nasa na yung bakayan dito, yung mold, wala na. Yun, no? So nung tatanggalin ko na po yung yung malalaki, at ito na nga, nagulat ako kasi nawala si PWD at ito yung isang mas malaki. Ito, isa na to. Ayan. Yun, ito siya. So tiyak ako na ito yung PWD natin. Oh. Yan. So kumpleto na po yung kanyang mga galamay. Pagkatapos po kasi mag-molt, no? Siya po yan, no? Pagkatapos pong mag-molt ay tinubuan na rin po siya lahat. Kasi nga po, ang nangyari doon sa mga hindi nakapanood po ng aking video na explanation noon, ang nangyari po kasi noon, during molting nila ay dahil crowded po sila doon sa maliit na namin, pinaglagyan ko temporary. So pinapak po, no? Kasi napakalambot nung kanyang shell kapag bago siyang molt. So pinapak siya, kaya naubos yung kanyang mga paa at saka galamay. Yung lahat, wala pong natira, iisang natira nun. Okay, so kaya sa mga nag-aalaga po ng crayfish, ng krillings natin, ay wag lang po kayong mabahala kapag ganun ang nangyari, katulad ng nangyari sa akin. Ngayon, naka-recover na yan, hindi na siya PWD. Ayan, no? So, wag lang po kayo mabahala dahil nakaka-recover naman, lalo na kung ganitong maliliit pa lang. Mas mabilis po siyang, ayan na, nag-away-away na. Oh. Hoy! Bakit kayo nag-away-away dyan? Okay, matatanggal na naman yung inyong mga sipit. So, makaka-recover po yan. Mabilis po siyang makarecover. Lalo kung gano'n na hindi naman natural na kumbaga napuwersa po siya, nabali, naputol dahil kinain ng mga kasama. Binubuli na naman siya. Bully talaga tong na yan, Ayun, maliliit pa yung nambubuli sa kanya. So, makaka-recover po yan. Ito mabilis ang recovery kasi nga mga krillings, halos kada isang buwan yata ang sa obserbasyon ko, o 2 weeks, every 2 weeks, nagmumolt po itong mga maliliit na itong mga krillings na to. Ayan, tatanggalin ko na itong mga malalaki. Meron pa rin dito. May mga malalaki pa rito. So,
Kaya para maubos po yung medyo malalaki dyan, na pwede na nating ilipat doon sa ano, pag samasamahin na natin doon sa kabilang pond natin sa mas malaki, para mailagay naman itong ano, mailagay naman natin itong ating mga krillings na itong nandito. Okay, so yun lang mga kalakwatsiro, maiksi lang po ang ating video ngayon. Update ko lang talaga si PWD natin, no, na wag lang ihiwalay po agad kapag ganong tawag dito. Kapag ganun po ang nangyari na halimbawa may mga things kayo na ganon ang nangyari, ay ihiwalay lang po agad siya. Wag isama doon sa malalaki kasi talagang papapakin sila doon. Hindi siya makaka-recover lalo na kung gano'n na wala na talaga siyang wala talaga siyang mga paa. Hindi na siya makakagalaw ng maayos. Okay, so yun lang po ang diskarte no, ihiwalay doon sa ipagsama-samahin, isama doon sa mga krillings, sa lagayan nyo ng krillings, doon lang po siya isama. Ayan. So mga 2 weeks lang dito yan oh. Ayan na, wala na. Kasi nung mga panahon po na yon, nag-molt siya. O ngayon, 2 weeks na rin po siya dito. Ayos na siya. Hindi lang natin naaktuhan yung molting niya. Yan. So, tinanggal ko na dito. Talagang confirm na wala na talaga ibang malalaki rito na katulad nung kasing laki na yon. No? So, tinanggal ko na lahat yung mga hides na yan. And then, inilawan na natin. Wala na po talaga siya. Kaya confirm po na yan ang PWD natin. So karamihan ngayon mga ganito ang kalalaki dito. Kaya kukunin ko lang lahat yan. Okay, yun lang mga kalakwatsero. God bless po. And bye-bye. Salamat po sa panonood ulit.